Sinasabi na ito yung dokumento na pinaiikot ng DOJ for approval ng iba't ibang mga kasamang mga department. Nabigyan umano ng impormasyon si Senator Amy Marcos na nagpapaikot na ang Department of Justice ng isang dokumentong naglalaman ng framework ng joint venture para sa pagtatayo ng US-led Artificial Intelligence Hub na PAX Silicas sa Pilipinas. Pinagkokomentoan niya ang iba pang ahensya ng gobyerno kaugnay ng kasunduan para sa nasabing proyekto na ikinababahala ng presidential sister. Kabilang sa kanyang agam-agam ang pagbibigay ng 40% na pag-aari ng lupa ng Pilipinas sa dayuhan na pagtatayuan nito. Nakalagayan niya sa framework na mayroong master tenant na dayuhan na pwedeng magmay-ari ng lupa at magkaroon ng kontrol dito. Bakit kinakailangan ng tinatawag na joint venture to own the land? Hindi ba Pilipinas ang may-ari ng lupa? Bakit hindi BCDA or di kaya yung iba't iba pang GOCC na 100%? Bakit tini-turn over natin ang control sa mga dayuhan? 1,619 hectares, hindi na ito Pilipinas. Land co property na to for 99 years. Agam-agam niya rin ang posibleng maging epekto nito sa kalikasan at sa mga komunidad. Sa kanyang press conference kanina, nagpakita rin ang mambabatas ng ilang mga video ng interview sa mga residente ng Capas Tarlac na umano'y pinapaalis sa kanilang mga tirahan. Bukod sa kanila ay may mga indigenous people rin sa kabundukan ang nais paalisin. Isa pa sa pangamba ng mambabatas ay maging target ang Pilipinas ng nangyayaring mga geopolitical tension. Sa kabila nito, nilinaw ni Senator Amy na hindi naman siya tutol sa proyekto. Hindi po ako tutol sa PAX Silica, liliwanagin ko. Talagang makakatulong sa Pilipinas kapag nagkaroon ng libo-libong mga trabaho tulad ng ipinangako ng SONA. Binigyang diin niya na kailangan lang itong pag-aralan ng husto ng may pagmamadali para naman hindi masayang ang investment na maaari ring makapagbigay ng hanap buhay sa maraming mga Pilipino. Kung totoong mag-i-invest ng bilyon-bilyon, mawala pa yung pagkakataon, yung opportunity natin para rito. Ayoko naman mawala. Yung akin lang, ilagay naman sa tama. Parang may alternatives naman, katulad ng Thailand, ng ibang bansa, na nakisapi, pero hindi naman sinurrender ang kanilang jurisdiction at kapangyarihan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.